Yun nga, yung time na yun, nung madaling araw, nung may nangyayari na dun sa Resorts World, may tumawag sa nanay ko na may nangyayari nga dun sa Resorts World. Eh, wala naman na, contact nila yung kapatid ko, hindi makontak kasi on duty siya nung time na yun. GY siya. Tapos yung tumawag na halaman na nila mama, diretso na sila doon. Sila kuya ko, mama ko, tsaka airport ko. Anong oras po yung tawag? Yung tawag nun, anong oras kayo tinawagan nila maan? 2 AM na. 2 AM. Yung nangyayari na yon. Tapos yung yun, nakarating sila noon, mga 3 na yata. Tapos yun, simula noon, yung pagdating nila doon, hinanap nila sa mga ospital, sabi, yung mga nasa ospital daw, yung mga minor lang. Ngayon, wala naman daw naiwan sa tumagal lang hanggang alas 6 ng umaga po. Nanonood pa ako ng balita kasi nasa bahay pa ako eh. Hindi ko maiwan yung anak ko eh, kasi bata pa, maliit pa. Ngayon, sa balita, nagsalita sila na wala naman daw na matay, puro minor lang daw. Ngayon, pumanatag naman ang loob namin. Ngayon, yung inikot namin yung buong ospital na malapit sa Resorts World, hindi namin natagpuan yung kapatid ko. Tapos, ganito na nangyari. Ang sabi nila, yung gunman, may dalang baril, galing ng parking. Oo, tama. Galing siya ng parking. Ngayon, ang kinagagalit namin, paano nakapasok yung gunman na may dalang baril? M14, baby M14 ang dala, may gasolina pa. Bakit walang security? May security, isa babae. Walang firearms. Bakit ganon? Tapos yung nangyari na yon, yung mga umikot na yung oras na yon, ang binalita sa amin, bakit kaya sila na-trap dun sa second floor, ni-lockdown yung second floor. Kaya hindi nakalabas yung maraming mga guests tsaka empleyado. Kaya napuno na ng usok. Kasi may sprinkler, gumana daw. Pero namatay yung apoy nga, pero yung usok, yun ang nakapatay sa kapatid ko tsaka sa mga ibang biktima. Ano po yung ginagawa ng kapatid niyo sa Resorts World? Dealer ho ang kapatid ko, on duty siya yung time na yun. Siya Sa casino po siya? Casino po siya. Okay. Ilan taon na po yung kapatid? 24 lang yung kapatid ko, batang babae ho. Bunso namin, breadwinner, napakabait. Hindi namin nakalain na ganun yung mangyayari. Ang mahirap lang kasi, napakahigpit nila sa mga taong mahihirap. Pero pagdating sa mga mayayaman di kotse, okay lang na magpapasok, labas-pasok, wala silang security na ginagawa. Saan po? Sa Resorts World. Katulad noon, paano nangyari yun? Alam nila sa parking may dumadaan doon, may exit, sa lobby. Paano hindi sila naglalagay ng security? Ayun yung kinakasama ng loob namin. Tsaka yung balita na mali. Ano po yung maling balita na? Yung maling balita na minor injury lang lahat ng nangyari. Walang namatay, wala nang tao sa Resorts World, wala nang naiwan. Pero yung dumating na kami dito ng mga hapon, yung nalaman na namin, kasi yung rescue, anong oras na dumating? Hapon na, sabi ng kapatid ko. Tapos yung kuya ko tumawag na sa akin na wala na si Meryl kasi nasabi na sa kanila kasama na sa listahan. Una, hindi pa ako kasi naniniwala. Kasi alam ko na nararamdaman ko na hindi pa patay si Meryl. Kasi yung time na yon, alam ko lumalaban pa siya eh. Kasi yung pagdating dito, nakita namin siya alas 9 ho ng gabi, magte-10, malambot pa yung kapatid ko. Malambot? Malambot pa siya. Yung talagang katawan niya, hindi pa yung matigas. Tsaka makikita mo sa mata niya, fresh pa yung luha, yung hindi natuyo. Kung maaga sila nakapag-rescue, maraming nakaligtas. Marami silang naligtas ng buhay. Kasama na doon yung kapatid ko. Diba? Bata pa yung kapatid ko eh. Sana naman. Si Meryl po ba, nag-try siya tumawag sa inyo? Or? Wala na kaming nakuhang balita. Lahat kami kinukontak namin si Mary. Ring lang ng ring, walang sumasagot. Nag-chat na ako sa kanya if ever na mag-open siya sa... Kasi nagbabaka sakali kami na okay pa yung kapatid ko. Kasi gagawa yung paraan si Meryl. Mabigyan lang kami ng information na okay siya. Kaso wala na. Hanggang hapon na, wala pa rin.
Nalaman lang namin mga 3 to 3 p.m. Tsaka 4 p.m. Doon lang namin nalaman na wala na talaga yung kapatid ko. So para sa inyo po, kasalanan po ng Resorts World? Kasalanan nila. Kasi bakit makakapasok ang gunman na may dalang gasolina kung hindi nila pinabayaan yung security nila? Diba? Malaki silang kumpanya, malaki silang kasino, malaki ang kinikita nila. Ang security nila ganun-ganun lang. Palpak, may dalang baby Armalite. Kung ako security, kung ako nagtatrabaho sa ganun, binaril ko na yun eh. Diba? Inaksyonan ko na yun. Pero wala silang ginawa, hinabol lang. Asan yung response nila? Diba? Yung that time na nalaman nila isa lang ang lalaki, isa lang ang gunman, isa lang ang terorista, sabihin natin, dapat inaksyonan na nila eh. Inakyat na nila. Ginawa na nila ng paraan. Tsaka yung mga rescue, anong oras na dumating? Hindi pa nila inakyat doon sa taas. Kasi ang balita, wala na daw naiwan sa loob. Diba? Pero madami pa. Trap sila lahat, magkakadikit sila doon, suffocate sila. Lahat ng mga empleyado, pati mga guests. Diba? So kuya, ano na po yung gusto niyong mangyari ngayon? Ang gusto namin mangyari, magpaliwanag sila, yung benepisyo ng kapatid ko makukuha, kahit under sila ng insurance, hindi lang dapat matatapos yun. Lahat babayaran na, oo, nakausap namin ang Resorts World, pero hindi dapat matapos yun doon. Gusto ko mabigyan lahat ng rights ang kapatid ko, hindi lang sa akin, pati yung sa mga biktima, pati yung mga pamilya nila. Ano po yung gusto niyong sabihin kay President Duterte tungkol sa insidenteng ito? Ang gusto ko lang naman sabihin po kay President Duterte, aksyonan niya po ng maaga, agad. Tsaka yung gusto namin na marinig sa kanya na tutulungan niya kami bilang biktima, pati yung kapatid ko, yung mga biktima rin, yung ibang pamilya, gusto ko matulungan nila kami para din sa mga kaanak, lalo na yung namatay. Tsaka gusto ko makuha lahat ng rights. Gusto ko latagan nila kami ng Resorts World kung ano yung dapat na makukuha ng kapatid ko. Lahat-lahat at hindi matatapos ko. Kuya, sa paligid niyo po ba, ito na po yung last question ko. May kasalanan po yung gobyerno dito or wala? Sa tingin ko naman, oo, maraming problema ang gobyerno. May mga terorista. Hindi ko sinasabi na may kasalanan sila. Ang pinakaunang-unang may kasalanan dyan, yung Resorts World. Kasi nilulutas naman ng gobyerno natin. Nilulutas naman ni President Duterte lahat. Last word ko na lang. Ay, sige po. Ay, pasensya na ho kayo kasi alis na kami. Okay lang po. Ang masasabi ko na lang, sana maging maayos ang lahat. Kasi nandiyan na rin lang yan. Dasal na lang po kami. Ano po yung Kasi mensahe niyo kay President hindi Duterte? naman kasi gusto rin siguro ng RW nangyari. Sinagot naman din nila. Kaya, Pero kailangan namin ng pero paliwanag. gusto lang namin malaman yung istorya. Kasi hindi wala kami alam. Wala kami hint, ano nangyari, saan sila nakuha. Gusto lang namin makausap namin sila para malaman namin kung ano nangyari sa anak. So hindi pa kayo kinakausap ng Resorts World? Hindi, kakausapin kami kasi dito pa kami. Sinabihan na kami kanina na kakausapin kami. Kaya siguro Tsaka kailangan hindi nilang rin nila kagustuhan yung nangyari. Siyempre wala namang may gusto ng ganyan. Gusto lang namin malaman mga benefits. Yung ano, yung nangyari. Pasensya na ho kayo. Okay lang po.